kahirapan sa mga tao. Dahil siyempre, pag nasira yung property mo, nasira yung kabuhayan mo, ano dudulot siya yan? Puro kahirapan, di ba? Maraming mga pagkakataon yan, mga kapatid. At dapat lang malaman natin na ang pagkakaroon ng mga iba't ibang uri ng tulad yung karamdaman. Yung mga karamdaman na dumatating sa buhay natin, di ba? Dito lang sa ating bansa, ano yung mga sari-saring mga sakit na yan, mga dengue na yan, kung ano-ano pang uri ng sakit, di ba? Dumarating yan sa buhay natin, nagdudulot yan pawang kahirapan sa ating mga pamumuhay. At dapat lamang nating maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na ito dumarating sa ating buhay bilang pagpapaalaala sa atin ng Panginoon Diyos na ang panahon ay totoong nalalapit na. Nang panahong ito ang panahon upang hanapin ng mga tao ang Diyos na siya nagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan at ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga, mga kapatid, nangararapat lamang na laging ipagtugbili natin sa Panginoon Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa at lakad, gaya ng binabanggit sa kasulatan na ihabilin mo sa aklat ng Awit 37:5, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon at tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Ang lahat ng mga bagay nito hindi natin maiiwasan. Pero sa tulong at awa ng Panginoon Diyos, sa pamamatnubay ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin, sapagkat tayo manghinirang ng Panginoon Diyos, nakikita natin ang tulong sa atin ng Panginoon Diyos, hindi lumalayo, hindi niya iniwawalay sa bawat isa sa atin, kundi sa lahat ng panahon, sama-samang nagkakalakip ng sama-sama yung tulong ng Panginoon Diyos at ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Hindi tayo mayaman, wala tayong kayamanan, hindi yun, mga kapatid. Kundi ang higit sa lahat ng bagay, pagpasalamat natin sa Panginoon Diyos, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa tunay na Diyos na siyang lumalang sa atin. At nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga sambahayan, kapayapaan sa ating mga kalooban, sa ating mga pag-iisip. Yan ang isang bagay na dapat natin pagpasalamat sa Panginoon Diyos, lalong-lalo na sa araw na ito ng ating pagpasalamat. Lagi lang nating alalahanin, mga kapatid, lalo na yung ating mga kapatid na nasa malalayong dako, lagi tayong makibahagi sa gawain ng iglesia para sa ikapupuri ng Panginoon Diyos. Ang ating mga ibinabahaging mga pagtulong sa gawain ng iglesia, ang siyang nagagamit ng mga manggagawa sa iglesia sa mga panlingguang gawain, sa mga missionary works, sa mga pagawain ng mga kapilyang panlokal, na dito tayo nakakatulong sa gawain ng iglesia sa pamamagitan ng ating mga abuloy. Dahil wala naman tayong panahon para sa mga ganitong bagay, di ba? Naghahanap buhay tayo, lalo-lalo na yung mga nasa ibang bansa. Dapat, kung hindi man tayo makatulong sa ating mga kapatid sa panahon ng mga pagbimisyon, tulad ng mga gawain ng mga manggagawa na iglesia, na sa kabila ng sila mayroong mga hanap buhay din na pero yung panahon ng pagmimisyon hindi pababayaan yan. Panahon ng pangangalaga sa mga lokal na iglesia hindi na pababayaan yan. Ngayon, kayo bilang mga miyembro, may katungkulan din naman kayo. Hindi lamang kayo para paglingkuran lang namin tuwing araw ng linggo. Dapat makibahagi din naman kayo sa mga gawain ng iglesia. Kung wala man kayo maitulong sa gawain ng pagmimisyon, yung inyong konting kinikita, ibigay nyo sa pag-aabuloy, ibigay nyo sa gawain ng iglesia, nakakatulong kayo. Sapagkat hindi naman kayo maaasahan, maaari sa gawain na pumunta sa gawain ng pagmimisyon, pero yung inyong kaunting tulong na iaabuloy nyo sa iglesia, malaking tulong ito para magpatuloy ang gawain ng ating iglesia, para maipagpatuloy ang gawain ng bawat lokal, lalong-lalo na sa kasalukuyan, mga kapatid. Gusto kong ipagpatuloy ang sinabi kong ito. Sana tulungan natin ang ating mga kapatiran. Yan, dako ng Muñoz, kasalukuyan yan na nakabitin ang
ang pagawain ng lokal ng Muñoz sapagkat in-extend yan dahil dumami ang member niyan at kinakailangan medyo palakihin natin ng konti. Sa kasalukuyan mga kapatid, ang lokal ng Muñoz nakatiwangwang yan yung kanyang kapilya. Nangangailangan ng tulong. Yung mga kapatid natin na merong kayang itulong, yung mga kapatid natin medyo may kaya ng sa buhay, tinatawagan ko ng pansin. Tulungan natin. Ang lokal ng Muñoz, nakatiwangwang ang lokal ng San Juan sa Quezon, Isabela, nakatiwangwang. Yung mga kapatid natin na may kakayahan, sana tulungan natin ang mga lokal na ito para isang kapurihan ito sa Panginoon Diyos para maipakita natin na tayo'y marunong din naman tumanaw ng utang na loob sa Panginoon Diyos. At marami pang mga bagay tulad yung pandalya. Ang sambahan dyan, kung nalalaman ninyo, ang sambahan dyan, ano lang, kugon, kawayan, pero pinagtitiisan ng ating mga kapatid yan. Kaya sa oras na ito mga kapatid, tinatawagan ko ang lahat ng kapatiran sa iglesia. Mga kapatid, kung may kakayahan tayo, tulungan natin ang ating mga lokal na ito. Huwag natin pabayaan sapagkat ito'y magdudulot naman ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At may pangako naman ng Panginoon Diyos, kung tayo gagawa ng mga ganitong bagay, sa aklat ng Hebreo sa Isjis, sinasabi din naman ng Panginoon Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig ng inyong pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal. Hindi liko ang Panginoon Diyos para malimutan yung ating mga ginagawang mabubuting bagay. Di ba? Kung tayo nakagawa ng kabutihan sa ating mga kapatiran, ang tulong ng Panginoon Diyos dumarating naman sa atin. Hindi tayo pinababayaan. Gumawa tayo mga kapatid. Tumulong tayo. At kaya nga mga kapatid, habang may panahon at pagkakataon tayo para maglingkod sa Panginoon Diyos, gawin natin ang lahat ng mga bagay na ito sa ikapupuri ng Panginoon Diyos. Sapagkat darating ang panahon, sabi nga sa aklat ng Ecclesiastes, darating ang panahon sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kublig bagay, maging ito'y mabuti o ito'y maging masama. Dadalhin ng Panginoon Diyos sa kahatulan ang lahat ng mga bagay na ito. Kung tayo gumawa ng kabutihan, ano sabi ng Panginoon Diyos? Ano ay pagkakaloob sa'yo? May reward tayo. Ano ang bigay na reward sa atin ng Panginoon Diyos? Manahin mo ang kahariang inilalaan sa atin. Pero doon sa mga naging duwag, doon sa mga umiwas sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, doon sa mga taong hindi nagbigay ng pagpapahalaga sa Panginoon Diyos, sa kabila ng mga maraming mga pagpapalang binigay niya, pagpasensyahan niyo at pagpaumanhin niyo ako mga kapatid, pero yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yung mga hindi nagsipanatili, yung mga hindi nagsipaglingkod sa Panginoon Diyos, mamanahin niyo yung dagat-dagatang apoy na nag-iinit sa asyupre. Subalit doon sa mga pinagpala at sa mga kapatid na gumawa ng kabutihan, ng mga bagay na makatutulong sa Panginoon Diyos at kapurihan sa Panginoon Diyos, bibigay ng Panginoon Diyos yung reward na walang iba kundi yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Kaya't bilang mga lingkod ng Diyos na tunay at buhay, patuloy nating gampanan at sama-samang gawin ang tungkuling ito na inilagay sa ating ng Panginoon sa ating mga balikat at pasanin nating walang liwag ang gampaning ipinagkaloob sa atin at upang makatiyak naman din tayo sa gantimpala ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa ngalan ng mga bumubuo ng Council of Elders, bumabati kaming lahat ng isang masaganang bagong taon sa lahat ng kapatiran sa Iglesia. Maraming salamat po. Maraming salamat una sa Diyos na nagbigay ng talino, nagbigay